Alright guys, sa mga pagpalang araw sa inyong lahat. Update na naman tayo dito kay Ate LB, kasambahay na minaltrato ni Ruiz, Franz Ruiz at si Pablo Ruiz. Ayan, lalong na din sa kaso sila at mayroon na naman na star witness. At ito ay repaso ni Senator Rapi Tulfo. Panoorin po natin, and no further ado, let's go and please subscribe this channel, Rob Trip. Thank you so much. Let's watch guys. Hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LB? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan? Opo. Kayo po ba'y trabahador din ng magkasawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuhugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng action sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanya hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate LB at minumura niya din po. Okay. Pakailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LB kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yun, sinusuntok po si Ate LB. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar? Ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok mo sa braso si Manang LB ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LB ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LB ni Mrs. Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LB. Tama? Apo. Mga ilang beses. Sa maalala mo? Madalas pong masaktan si Ate LB po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, Nasa more than 5 po siya, sir. more than 5. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz ba o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nito si Mrs. Ruiz kay Manang LB? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sigmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa. Bago matapos ang Alright, ayan, napakinggan natin ang star witness. At ito ay sundan po natin. May isang kasamahan niya po sa kusina po. Sino?
Nakaalis na po sa amin po yun. Wala na. Sino nga? Oo. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makakilala, Your Honor, yung mga pangalan nung isa po. Tatog gago ka pala eh. Buti na nagtatrabaho sa'yo. Sorry. The remarks of Senator Estrada should be deleted by the Alright. COMSEC. I'm sorry. Ginong Pablo, Yes, Your Honor. gaano katagal nagtatrabaho yung sinasabi mong nagsabi sa'yo na nabulag siya dahil sa kape? Siguro, Your Honor, isang linggo lang. Isang linggo lang nagtatrabaho? Opo, Your Honor. At hindi mo kilala? Ay, nakalimutan ko yung Honor, ano yung pangalan na Your Honor. Siya nagsabi na nabulag siya. Nasabi rin po ni LB po. Aling LV, Nabanggit niya rin po yun. Aling LV, totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. O bakit ka nabulag? Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi. Opo, na maraming susi at sinuntok niya. Yung pagkauntog niya sa'yo sa freezer at sa dingding, hindi kaya naging sanhi din niya ng pagkabulag ninyo? Hindi po. Ha? Ulo lang po at yung katawan ko lang po. So gaano kadalas kang hinahagisan ng susi? 3 beses po. 3 beses? Opo, Doon sa ma'am. 3 beses na paghagis ninyo ng susi, unti-unti nyo na ba nararamdaman na lumalabo na inyong mata? O nabubulag na kayo? Unti-unti ko po na nararamdaman po na masakit na ang mata ko. Kaliwa o kanan? Kanan po. Kanan. So yung, ano ba sabi doktor, yung left eye is totally blind already? Yung kaliwa ang unang nabulag. Opo. Yung kanan ang medyo may nakikita ka pang guhit na puti, di ba? Hanggang ngayon. Opo. Oh. Wala lang dito yung mga doktor natin. Wala na ba? Wala na. Doktor natin dito, NBI na, pero hindi siya yung attending physician. Okay. Ginong Pablo, kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya pinalayas? At bakit sinundo mo pa sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik sa bahay ninyo? Your Honor, medyo pakilakas ng konti, hindi ko dahil marinig po. Kung maraming ginagawang mali at may tama sa ulo si Aling LV, sinabi ko sa inyo may konting tama sa ulo si Aling LV, bakit hindi niyo siya agad pinalayas? At bakit sinundo mo pa siya sa barangay hall si Aling LV noong 2021 at binalik niyo pa sa bahay ninyo? Your Honor, pinapauwi ko na lang talaga si Ate LB. Ako sana mismo po na magbalik sa kanya sa conception po sa kapatid niya. Nung ihatid ko po, ayaw niya naman po sumakay na saban at nag-uusap sila kay Mrs. Ay, hindi na sumama sa akin po dahil ihatid ko sana po. Hindi, pinuntahan niyo sa barangay hall, kinausap niyo yung kapitan doon, di ba? Yung si Kapitan Patal ba yun? Yes, Your Honor. At kinausap mo para ibinilig niyo pa sa bahay si Aling LV. Imbis na pinalis niyo na siya, nagreklamo siya sa barangay hall, sa barangay, sinundo mo pa siya, binalik niyo pa sa bahay ninyo. Your Honor, kaya sinundo ko siya, inuwi ko sa tindahan para linisan siya at ihatid ko po doon sa kapatid niya po sa Concepcion. Para Ihatid po doon sa kapatid niya sa Concepcion po. narinig mo ba yan, Aling LV? Hindi po, sabi niya lang, sige, maligo ka lang muna dyan at mag-upo-upo ka muna dyan. Doon naman po niya po ako inatid sa sasakayan. Hindi naman po niya ako inatid mismo. Pinabubulaanan niya yung mga sinabi mo, Ginong Pablo. Your Honor, ako pa nagkarga yung gamit niya po doon sa sasakyan na ihatid ko siya. Isa lang inaantay ko po para sumakay sa ihatid ko po doon sa kanila. Ano? Ako na po nagkarga po doon sa mga gamit niya po sa sasakyan para ako na mismo po magpaghahatid sa kanya sa kapatid niya po doon sa Concepcion sa Blayan. Okay, mamaya babalikan kita. Meron lang phone-in question dito sa mga nagtrabaho dito sa mag-asawang Ruiz. Dahil Alright, ayan, napakinggan po natin ang
kay Aling LB, kasambahay na minaltrato. At ito na nga ay sundan po natin ang panayam. Ayan ni Franz Ruiz. Di ba magaling ka sa accounting? Hindi po. Anong hindi? Siyempre, bilang isang bisnegosyante, lahat ng mga gastusin, nililista mo, tama? Tama yan. Lahat ng binibili mo, lahat ng ginagastos mo, everything about the business, nililista mo. So, magaling kayo sa recording. And therefore, pati yung pagbabali nila, dapat ni-record mo. So, paano kung baliwala na sinasabi mo overbali siya, samantalang wala pala siyang pirma? Your Honor, may tagalista po. May sinumpaang salaysay naman po siya. Isasama na lang namin sa... So, dapat tuwing babali ang tao ninyo, pinapipirma ninyo. Diba? Para pag dumating yung time, magkasitahan, di madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madali magsalita madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinarga nyo. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ka na experience sa more than 20 years ka sa programa, mapang-aping hamon tulad mo, na kinakarga yung mga binabali, dinadagdag na lang. Kunya nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano yung isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po binali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, si cellphonean mo habang pumipirma para hindi niya ma-deny. Guess nyo? O, paano pa niya ma-deny yun? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganon dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede mo sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Babalik ulit ako dun sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt at gusto ko makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr. Alright, ayan, kulong po sila. At ito si Aling, kaso ni Aling LB Kasambahay at Franz at Pablo Ruiz, ayan, nadiin lalo sa kaso sa kanilang star witness ni Aling LB. At maraming salamat and peace out sa inyong lahat.